Unahin na natin pagkakataong yung ito. unahin na natin yung reaksyon Pulong Pulong. Duterte, no? At sinasabi niya na parang bakit daw nasi-single out siya? Ano ba ang reaksyon niyo diyan? Una, hindi siya nasi-single out. Baka hindi updated si Representative Pulong, pero kabilang din po ako at yung mga kasamahan natin sa Bakambayan Box na nag-file ng impeachment complaint laban sa Pangulo ng Pilipinas mismo dahil sa direktang involvement niya sa flood control corruption scandal. Wala nang tataas pa doon. At ang sinasabi nga natin doon ay hindi lang command responsibility, kundi direct participation at direct na pakinabang ang nangyari, naging papel ni Pangulong Marcos dito. Of course, alam natin ang nangyari sa impeachment complaint na yan, isinantabihan ng mayorya ng Kongreso. But nevertheless, the point is, hindi po selective ang ating pagpapaningil sa flood control or sa corruption. In the same way, kasama tayo sa mga nag-endorse sa impeachment laban kay Vice President Sara. Ngayon, umabot na nga ito sa Senado. At yun nga, no? Kumbaga, pinakahawakan natin yung panawagan ng taong bayan. Lahat ng sangkot dapat panagot. So whether it's the President, the Vice President, or in this case, no, marami nagsasabi na yung flood control corruption, hindi naman nagsimula yan sa kasalukuyang administrasyon. Talagang lumaki ng gusto. Pero nagsimula nung panahon pa ng nakaraang administrasyon. Kaya nga po, yung sinuri natin, nakita natin na may malaking pondo na nasa Davao City mismo. And sa totoo lang, yung pinapaimbestigahan nating 80 projects na may red flags from 2019 to 2022 ay hindi pa yun yung buo. No? Partial lang yun. Sa dalawang ilog nga lang yan Davao River at Matina River. There are more rivers in Davao, Talomo River among others. No, so partial pa nga lang yun. Pero ang point, hindi tayo selective. Dating dun sa mga distrito po, bakit po ang na-highlight po natin itong District 1, tama po ba yung hawak ni Kong Pulong Duterte? Siguro naisip niya, andyan na nga, si VP Sara, gusto nyo nung na-impeach na nga, gusto nyo ma-convict. Tapos ako dito, sinisilip mo naman. Yung ibang distrito, sinisilip mo ba? Baka ganun yung sentimento. That's a good question. Actually, nagsimula po ito dahil may hiningi tayong information through the Public Accounts Committee nung unang hearing nito tungkol sa flood control. Subsequently, tumigil sila at tinigil nila yung hearings. Pero sa unang hearing, humingi po tayo ng information on flood control projects sa Davao City. So hindi lang po District 1. So yung regional office nagbigay ng report at yung report nila sinasaklaw ang District 1 at District 2. So yung District 2, ibang distrito na po yon, hindi na yon kay Representative Pulong, ibang congressman yon. Pero sa totoo lang, doon sa accomplishment report ng DPWH Region 11, wala po tayong nakita na problema or na anomaly doon sa mga proyekto sa kabilang distrito. No? So yung report, yung accomplishment report, na pinagbatayan natin ang initial na pag-aaral, kasama po yan doon sa sinubmit natin for further investigation sa Ombudsman. Pero ang point nga, kahit yung report na yun, kung titingnan nyo, wala sa kabilang distrito, wala yung mga problema na nakita natin sa distrito ni Pulong Duterte. Okay. So kung hindi man po solely dun sa distrito po niya, bakit po nakafocus po sa Davao? Para lang po maintindihan, bakit naging priority ito? Well, kasi po, sa nakaraang administrasyon, di ba, na-highlight po na napakalaki ng nabuhos na budget, pondo ng DPWH sa Davao City, particular sa distrito ni Representative Pulong. Yung kinumpirma ito
nang yumaong si Yusek Cabral, no, in one of the hearings in Congress, na 51 billion pesos daw ang total na binuhos na proyekto in the last 3 years of the Duterte administration. So naisip natin, ganun kalaki pala ang binuhos na pondo dyan. So tingnan nga natin. No? At sabi ko nga, ang nasilip lang natin so far ay maliit na bahagi lang. No? 121 flood control contracts. Hindi pa nga yung ibang tipo ng mga flood control, ng mga infrastructure projects, wala dyan yung roads, bridges, etc. Flood control lang. Tapos, sa 121 na yon, sa 80, may nakita tayong parang may, may problema. Kailangan ng further investigation. No, ano yung tipo ng mga problema? One, yung overlapping. Parang may kontrata na parang pareho yung lugar na pinagtayuan ng proyekto. Parehong-pareho, nag-overlap. Meron naman short-changing. Ang sabi sa appropriations, ang budget na to para sa ganito kahaba na flood control project, yung actual dihamak na mas maiksi, yung diniliver. No? So, yun, di ibig sabihin parang may overpricing doon. And so on. So may mga ganun tipo ng problema. All in all, 80 yung nakita natin. Kaya tapos may supporting data and evidence naman tayong pinakita. Kasama yun sa sinabit natin sa Ombudsman. Okay. Noted yun, Congressman Tinio. No? Pero Kong Tinio, pwede ba sa part 2 o pagbalik natin ng pakipag-usap sa mga susunod na araw yung impeachment naman ng ating pag-usapan dahil may mga gusto kaming matutunan tungkol doon sa mga pwedeng maganap sa pagdinig na yan sa Senado. Hopefully available Pwede kayo naman for po. next week, ha? Of course. Okay. Anytime po. Thank you very much, Congressman Antonio Maraming salamat. Tinio.